Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, narito ang kasaysayan ng isang lalaking pinalo ng kapalaran. Siya ay si Delphine. Sinasabi na ang mga lalaki ang haligi ng tahanan. Pero iba sa amin ni Nelia. Dahil bukod sa pagiging ilaw niya ng tahanan, siya rin ang sinandigan ng aming mga anak. At yun ay dahil sa aking mga pagkukulang. Ay, salamat. Natapos din ang trabaho na rin sa buong linggo, Delphine. Tama ka, Rufo. O sumahod na rin tayo. Kaya oras na para mag-relax naman. Kaso, may problema ako eh. Di yata ako makakasama sa tropa natin ngayon. O bakit naman? Kasi nagbayad ako sa mga utang ko dito. Babayaran din akong utang namin ni Mrs. Ba't kasi hinahayaan mong hingang ka ng hinga ng asawa mo? Tingnan mo ko. Walang pakialam si Nelia sa kita ko. Hindi niya ako magawang hingan dahil bubugbugin ko siya. Mabait kasi ang asawa mo. Hindi katulad ng Mrs. ko. Saksakan ng bungangera. Saka skandalosa pa. Lumalaban sa akin eh. Pero gusto mo sumama sa inuman ngayon? Oo naman. Siyempre. O sige, sumama ka na. Ako na ang bahala sa ambag mo. Talaga? Oo. Ayos pare, salamat. Iba ka talaga. Ang bait mong kaibigan. Halika na, Mona. Kumain na tayo. Luto na itong sinangag at tuyo. Si Boyet naman, mamaya pa yun. Nay, meron po sana akong sasabihin sa inyo. Ano ba yun? Kasi po kailangan ko na magbayad para sa project namin. Inabunuhan po yun ng leader namin eh. Hiyang-hiya na po ako. Ganun ba? Sige. Bibigyan kita. Pero pasensya na ha. Hindi kita may bibigyan ng baon. Kapos na kasi ako, anak. Alam mo naman, walang ibinibigay na pera sa akin ng tatay nyo. Okay lang po. Madalas naman wala akong baon eh. Basta ang mahalaga, makapagbayad po ako. May binili nga pala akong ilang perasong pandesal. Paunin nyo ni Boyet sa school. Magdala na rin kayo ng tubig para kahit wala kayong pera, hindi kayo magugutom doon. Di po ba? Sweldo ni Itay kagabi? Oo, pero alam mo naman yun, laging inuuna ang inuman kaysa sa atin. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Sige na, kain na. Para hindi kayo malate sa eskwela. Napakahalaga ng edukasyon, anak. Kaya sana, kahit naghihirap tayo, huwag mong pababayaan ang iyong pag-aaral. Intoy, nadala mo ba yung mga pasalubong natin kay Ami? Opo. Nay. Tignan niyo pa parating, oh. Ang pamangkin mo si Mona, ang panganay ni Delphine. Mona. Tito Intoy! Lola Elang! Saan pupunta nyo? Sa isa kong anak kay Tita Ami mo. Ba, naka-uniform ka. Papasok ka na ba? Opo. Inagahan ko po para hindi ako malate. Kasi po naglalakad lang ako pag pumapasok. Ano? Naglalakad? Opo. Ibig mo sabihin, hindi pa rin nagbabagong tatay mo? Matigas ang ulo ng pinsan mo, anak. Mahilig sa barkada. Ang barkada ang binubusog niya pag may pera siya. Kawawa naman itong mga pamangkin ko. Sumabay ka na sa amin, Mona. Idadaan ka na namin sa school. Ay, salamat po, Tito Intoy. At saka ito, kunin mo rin ito.
1K po ito, Tito. Para sa inyo yan ni Boyet. Gamitin nyo sa mga pangangailangan niyo sa school. Yun ang problema ni Lucas, pare. Nadukutan daw siya kahapon. Kaya wala siyang pantoma ngayon. Wala problema. Ako na bahala doon. Hmm? Pati pamasahin nyo, papunta kina Emong. Sagot ko na rin. Talaga, pare. Oo. Tropa ko yata kayo. Pare, sana ramin mo na rin ako ng konting pera. Para naman may pampasalubong ako kay Commander. Para hindi magbunga nga kahit lasing akong umuwi. Okay, sige. Ayos ka talaga, pare. Walang tatalo sa bait mo. Okay! Wala. O, Binigyan ka kamo ng 1,000 ni Intoy nung makalawa. opo. Sabi niya, gamitin daw namin ni Boyet sa school. Tama-tama. Wala na akong pera eh. Akin na yan 1,000. Oh? Huwag mong pakialaman ng pera ng mga bata, Delphine. Nelia, ubus na ang pera ko. Kaya kailangan ko yun. Inubos mo sa barkada mong pera mo. Di manghiram ka sa kanila. Ibabalik ko rin sa sweldo. May lakad ako mamaya. Dapat may dala akong pera. Sige na. Muna, kunin mo yung pera. Oo. Huwag. Huwag kang sumunod sa kanya. Lumabas ka na, Mona. Sige na. Sige po, inay. Bakit mo pinalabas si Mona? Kinakalaban mo ba ako? Ha, Nelia? Kilala mo ako, Delphine. Lahat ng pagpapasensya ginagawa ko. Tiniis ko ang bisyo mo. Kinaya ko. Pati ang obligasyon mo sa ating pamilya. Isa lang ang pinakikiusap ko. Huwag mong sasaktan ng mga anak natin. Ni huwag mong gagalawin ang para sa kanila. Magsalita ka parang kaya mo na ako ah. Lalabang ba sa akin? Ha? Para sa mga anak ko, handa akong manindigan. Makikipagpatayan ako kung kinakailangan. Day, ang lakas po ng bagyong ito. Baka bumaha na naman po dito sa atin. Ay, hindi naman tayo makakaiwas sa mga ganitong pangyayari na. Habang nandito tayo sa lugar na ito nakatira. Kasi naman si Itay, ayaw kayo tulungan. Kaya tuloy hirap na hirap na tayo. Hindi pa rin ako nagsasawa sa paglapit sa Diyos. Sana'y loobin niyang magbago na ang tatay ko. Mabuti pa anak. Tulungan niyo ako ng kapatid ko. Iayos na natin ang mga gamit dito sa bahay. Opo. Para hindi mabasa ng baha. Maganda na rin tayo para sa paglikas kung kinakailangan. Bullshit talaga yung sinalo ko. Di ba pinatulog sa kanila? Sinukas. Ayaw din. Bullshit talaga. Ako na nga nagpainom eh. Iwan lamang ka ang kukulsuran. Ito. Sugod tuloy ako sa ulangyan. Halos hanggang tuhod na pala ang baha dito sa daan. Yes. Lulusong tuloy ako sa baha ngayon. Kadalan yung mga dilat at bigas, Chang Elyang. O kumusta naman ang magaling kong pamangkin, ha? Ayun ho, 3 araw nang hindi pumapasok sa trabaho niya. Bakit? Oo, sabing inalis na siya doon. Ay, hindi naman ho. 3 araw na kasi siyang may lagnat. Masakit din ang katawan niya. Baka nagkatrangkaso, kaya ganon. Yung nga din hong iniisip ko. Sumugod ho kasi siya sa malakas na ulan at baha nung 1 linggo. Painumin mo na lamang ng gamot sa trangkaso. Pinapainom ko naman ho. Ewan ko ba, nagtataka nga ho ako kasi parang hindi tumatalab sa kanyang gamot. Ano? Ang taong yun naman kasi, oo. Abaya sa sarili. Napapansin ko rin hong parang naninilaw ang balat niya. Lelia, Ay, tulungan mo ko. si Delphine. Oh, si Delphine. Tulungan niyo ako. Oh. Ang sakit ng katawan ko. Ha? Hinihilaw pa ako. Nelia, tatawagan ko si Intoy. Dadali natin sa ospital ang pamangkin ko.
Kailangan malaman natin kung anong sakit niya. Leptospirosis? Iyon bang sakit niya, Nelia? Oo, Rufo. Sabi ng doktor, maaaring nakuha niya yun nang lumusong siya sa baha. Teka. Baka nung gabing umuwi siya ng lasing. Kasi naman si paring Delphin, sobra kong uminom eh. Ay, problema namin ngayon ng pera para sa mga gastusin niya sa ospital. Nelia, pasensya na ha. Kapos din kasi ako eh. Sige, may trabaho pa ako eh. Alis na ako. Wala ni isa man sa barkada ng asawa ko makakatulong sa kanya. Hindi man lang nila dalawin. Nasaan ngayon ang mga kaibigan mong pinahahalagahan mo kesa sa iyong pamilya, Delphine? Delphine, ay bisita ka. Bisita? Sino? Kami, Pinsang Delphin. Uwian ko eh. Tangya lang. O ano? Kumusta ka na, pamangkin? Sorry, Ho Chang. Hindi ko pinakinggan ang mga pangaral niyo sa akin. Siguro, paano ito sa akin ang kapalaran? Dahil sa mga pagkakamali ko. Huwag ka nang umiyak, Pinsan. May pagkakataon pa naman para magbago ka. Oo nga. Tama si Chang. Tutulungan ka naming lahat. Salamat, Nelia. Salamat sa inyo lahat. Ipinangangako ko sa inyo, iiwan ko na ang barkada. Parang Delphin. O ano? Nakuha mo na ba ang sahod mo? Oo, Rufo. Bakit? Kasi naghihintay ng tropa. Alam mo na, namiss ka namin. Pasensya na. Marami kaming utang na dapat bayaran eh. Ha? Dahil sa pagkakasakit ko. Ganun ba? Ako sayang naman. Sige, sa ibang araw na lang. Ayoko na, Rufo. Kalilimutan ko na ang bisyo. Magbabagong buhay na ako. Natuto na ako sa nangyari sa akin. Dalawang taon na ang nakalilipas mula nang maganap sa akin ang pangyayaring yun. Mas maayos na ngayon ang aming kalagayan. Yun ay dahil alam ko na kung sino ang tunay na dapat kong pahalagahan. Salamat na lamang, hindi sumuko sa akin ang aking asawa. Naging sandigan ko siya sa panahon ng aking kahinaan. Ako si Delphine. Ito ang aking buhay. Minsan, nagiging kasangkapan ng karamdaman upang ituwid ang tao sa kanyang kamalian. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, at Lionel Benavin sa papel ni Delphine. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiak, ang musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Miar. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang padre de pamilya na muntik nang itaya sa sugal ang kanyang pamilya kapalit ng pera. Siya ay si Rico. Mahirap kumita ng pera.
Kaya minsan, gusto nating mas mapadali ang paghahanap buhay. Subalit ang buhay ay hindi natin maaaring ituring na parang sugal, na ang bawat taya ay walang kasiguruhan. Dapat sa bawat desisyong ginagawa natin, alam natin kung mabuti o masama ang kahihinatnan. Wow! Totoo ba itong nakikita ko? Ang dami nating pagkain ngayon, kuya. Tapos ang sasarap pa. Ano pang hinihintay nyo? Kain na. Gusto sana naming imbitahan ng mga tita at tito nyo. Kaya lang naisip namin ng mama nyo na mas mabuting tayong pamilya na lamang ang magsalo-salo. Congrats ulit pa sa promotion mo. Ibig ba sabihin pa, mas mataas na yung sweldo mo ngayon? Parang gano'n na nga. Ayos. Pwede na bang hindi muna ako magbayad ng kuryente natin, ha? At bakit? Para may pang-date siya. Anong date? O, di ba totoo naman? Ikaw pa rin ang magbabayad ng kuryente. Naman. Kasi plano namin ng papa nyo na magtayo ng negosyo. Wow, talaga? Tapos, mag-resign ka na sa trabaho mo, pa? Depende kung kumita ka agad tayo ng malaki. Pero baka mga 5 taon pa yun. Okay. Excited na ako sabihin sa mga kaibigan kong anak ako ng isang businessman. Ako rin. Ayun talaga, oo. Masyado kayong advance mag-isip. Magdilang anghel sana kayo, mga anak. Subukan mo lang, pare. Uy, mahirap kasi sugal, pare. Hindi natin sigurado kung mananalo o matatalo tayo. Ganyan talaga sa sugal. Pero kapag nanalo ka naman, mababawi mo ang pera mo. Oh, tingnan mo si Carmen. Oo. Di ba, Carmen? Basta dapat, marunong ka lang kumontrol ng sarili mo, Rico, ha? Kasi nakakaaligan sugal, lalo na kapag lagi ka nananalo. Yung pangalawang kotse ni Carmen, katas ng sugal yun. Di ba, Carmen? Oo. Kaya maya-maya, sumama ka sa amin, Rico. Pero, Mag-observe ka lang naman. Hindi ka kataya. Tingnan mo lang kung paano namin ginagawa. At nasisiguro ko sa'yo, mag-e-enjoy ka. Sigurado ka ba bibili natin to? Hindi mo pa payday, ha? may pera ako rito. Rico, mamahalin ang refrigerator na ito. Nakakahiya naman kasi na bagong promote ako. Tapos ang ref natin, kaedad pa yata yan ni Sansan eh. Saan ka ba kumuha ng pera? Naka-budget ang pera natin ngayong buwan. Basta, May sugar mommy ka ba? ano ang sugar mommy? Hindi, biro lang. Bilhin na natin to bukas. Ha? Ay, Rico, salamat, ha? Salamat, San. Sa lahat ng pagsisikap mo para sa ating pamilya. Maraming salamat. Rico, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil sa susunod, mababawi mo rin yung tinaya mo. 10,000 rin yun. Hindi alam ni Dina na itinaya ko yung pera namin sa bangko. Uy. Maliit na halaga lang yan, pare. Sa Sabado, bumawi ka. Tumaya ka ng malaki. Kailangan ko talagang bumawi. Ay, nako, paano ba yan? Uwi na ako. Maiwan ko na kayo. O, Rico, gusto mo ba uminom muna tayo? Sige. O, sige, Carmen, mauna ka na. Okay, bye. Tara na, pare. Paano pag hindi ko nabawi yung pera ko, pare? Pag-usapan natin yan mamaya. Tara! Rico, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman lasengwa. Bakit ilang mo ka na parating umuwi nakainom, ha? Huwag mo akong pakialaman, Dina. Pakikialaman kita kasi asawa kita. Tumahimik ka! Gusto ko na matulog. Huwag mo akong bungangahan. At isa pa, saan mo ginagasta yung pera natin? 3 beses ka nag-withdraw ng malalaking halaga sa savings account natin. Ano ba pinagagagawa mo? Binabawasan mo yung perang pagpatayo ng hardware natin. Sabi ko, tumahimik ka! Okay, bukas.
Kapag hindi ka nalasing, mag-uusap tayo. Ma, hindi pa ba natin babayaran yung tuition ko? Ako nang bahala, Sunshine. Magmi-midterms na kasi kami, May. Baka hindi ako payagan mag-exam. Sige na, pumasok ka na. Gagawin ko ng paraan. Kagabi, nag-away na naman kayo ni Papa. Bakit ba parang may kakaiba kay Papa ngayon, ha, Ma? At saka, akala ko ba promoted siya? Bakit parang palagi tuloy tayo ngayon na walang pera? Sunshine, na pag-aaral mo, isipin mo. Huwag mo na ito problemahin. Kami na ng papa mo ang bahala rito. Sige na. Sige po, kalis na po ako. Paano ko ba sasabihin sa inyo ito, mga anak? Paano ko sasabihin sa inyo na nalululong sa sugal ang papa niyo? Pwede na tayo mag-down payment dun sa lupang bibilhin natin, Dina. Malaki na panalunan ko kagabi. Tapos yung tira, ihuhulog natin sa bangko para tumubo. Bago mo isipin yan, bayaran mo muna yung mga utang mo. Anong utang? May pumunta rito kahapon. Yun na raw yung babayaran mo. Yun ba? Babayaran ko yun. Alimutan mo na rin yung hardware na pinaplano natin. Ano? Hindi ako papayag na itayo natin ang negosyong yun galing sa katas ng pagsusugal mo. Dina, akala mo ba hindi ko pinaghihirapan ng perang ito? Kahit kailan, hindi ako nagangad ng marangyang buhay, Rico. Kontento na ako na kahit mabagal, umaasenso tayo. Nasasabi mo yan dahil hindi ikaw ang nagtatrabaho. Pagod na ako sa trabaho ko. Kaya gusto ko makapag-retiro na maaga. Pagod na ako magtrabaho na minamandohan ng kung sino. Gusto ko na rin magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Yung ako nag-uutos at hindi akong inuutosan. Masama bang pangarapin yun? Walang masama sa pangarap mo. Ang masama ay ang paraan mo ng pagtupad sa pangarap mo. Ma, asa na yung TV? Aaron, pumasok ka na sa kwarto mo. Ma, may problema ba tayo? Bakit pati yung kotse natin hindi ko na rin nakikita? Ano bang nangyayari? Mag-focus ka lang sa trabaho mo. Ma, 25 years old na ako. Hindi na ako teenager. Maaari mong sabihin sa akin ang nangyayari sa pamilya natin. Kaya ko nang maunawaan yun. Bihira ko na rin makita si Papa. Yung huli nating kain na sabay-sabay nang ma-promote siya. Ano pa ang problema? Lubog na sa utang ang papa niyo. Ho? Bakit? Dahil sa sugal. Sugal? Pangako, Dina, mananalo ko ngayon. Kapag ibinigay ko sa iyo yung natitirang pera sa savings account natin, wala na matitira sa atin. Ano ka ba? Kailangan kong tumaya para manalo. Pag nanalo ako rito, mababayaran natin ang mga utang natin. Mababawi ko na yung kotse at saka yung... Eto, Dina, ba't mo ako sinampal? para matauhan ka. Pagod na ako sa iyo. Ubus na ang pasensya ko sa iyo. Kapag hindi ka pa tumigil sa kasusugal mo, bukas wala ka nang uuwi ang pamilya. Dina, Matagal ko na sinabi sa iyo na wala mangyayari sa atin. Kapag iniyasa mo sa sugal na yan, ang kapalaran natin. Lalo lang tayo mapapasama sa ginagawa mo. At baka sa susunod, pati yung mga anak mo, itaya mo na rin sa sugal na yan. Ngayon, mamili ka. Kami ng mga anak mo. O sugal. Mamili ka!
kasalanan nito. Bigyan mong Rico! Kung hindi mo ako inimpluwensyahan, hindi sana ako matututong magsugal. Hindi sana mawawala lahat ng pinundan ko. Huwag mo kong sisihin! Ikaw ang hindi marunong kumontrol sa sarili mo! Ang kailangan ka na namin ni Carmen na huwag kang maahanig sa sugal pero hindi ka nakinig! Tumigil ka! Itawan mo ako! Aray! Ma, nandiyan si Papa sa labas. Hindi niyo pa kakausapin? Ma, kausapin mo na. Dito lang kayo. Oo. Oo, Ma. Paano ba kita haharapin, Rico? Maaari lang ayoko na makita ka pa. Di na. Bakit mo kami sinundan dito sa bahay ni Mama? Patawarin mo ako. Humihingi ako ng tawad sa kasalanan ko. Pangako, babawi ako. Bumalik na kayo sa bahay. Pangako, ngayon totoo na ito. Magbabago na ako. Hindi na ako magsusugal. Sisikapin kong bayaran lahat ng utang natin at ibalik lahat ng nawala sa atin. Pero bago yun, kayo muna ng mga bata ang gusto kong bumalik. Kung hindi lamang sa mga bata, hihiwalayan na talaga kita, Rico. Pero mahal ko ang mga anak ko. At ayokong lumaki sila sa isang broken family. Kaya sige, babalik kami. Pero ito ang tatandaan mo. Isang pagkakamali mo pa, mawawalan ka na ng pamilya. Salamat, Dina. Salamat. Matagal bago ko napagtantong mali ang ginagawa kong paraan para makamit ang mga pinapangarap namin bilang isang pamilya. Imbis na mapadali, mas naging matagal ang pag-asenso namin dahil sa mga mali kong desisyon. Mabuti na lamang, natutuhan ko na ang isang mahalagang leksyon bago pa man tuluyang nawasak ang aking pamilya. Ako si Rico, at ito ang aking buhay. Hirap man ang buhay, pero hindi natin maaaring iasa sa sugal ang ating kapalaran. Magsikap upang umasenso, at higit sa lahat, patutong maghintay at magpasensya. Walang shortcut ang buhay. Mga nagsiganap, Susan Robles, si Kid Del Carmen Amor, Baynard Landicho, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Rico. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon June Martin Ligaspe at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang individual at ng kanyang paglalakad kung paano niya nalagpasan ang mga pagsubok sa kanyang buhay na ang kanyang naging kalaban ay walang iba kundi ang kanyang sarili. Siya ay si Connie. Dalawa lang kaming magkapatid, pero lumaki kaming parang palaging naiilang sa isa't isa. Ang nakakalungkot pa, madalas itinuturing ko si ate na hindi kapatid, kundi kakumpetensya.
Ngunit nagbago yon dahil sa isang insidente. Isursurprise ko si Mama at Papa. Ipapakita ko sa kanila itong appointment letter ko sa promotion. Oh, Connie! Andiyan ka na pala. Ma! Hintayin na lang natin ang ate mo para sabay-sabay na tayo maghapunan. Pa, pwede po ba sa labas na tayo kumain ngayon? Ha? Bakit? Kasi, kailangan po natin mag-celebrate. Bakit? Tadan! I'm promoted! Talaga? Wow! Congrats, anak. Thanks, Ma. Ito po yung appointment letter, oh. Uy, mabuti naman. Kaya i-pursue mo na yung pagkuha ng doctor's degree, ha? Oo pa, soon. I'm home! Ay, mabuti na andito ka na, Mary Ann. Ate, huwag ka na magbihis. Oh. Sa labas tayo kakain. Oh, gano'n? Oh, okay. Na-promote ako, ate. Talaga? Oo. Oh my! Pareho tayo! Na-promote ka rin, Mary Ann? Yes, ma! Ako na ang bagong executive vice president ng company namin. Wow! Congrats, Marian. Talagang mula nung elementary, you always make us proud. Oh, thank you pa. Para sa inyo ito. O paano? Tara na. Mag-dinner na tayo sa labas at sa susunod na Sabado, kumbidahin mo mga katrabaho mo rito sa bahay. Maghahanda tayo. We will have a simple celebration. Talaga? Oo. Okay. Thank you again. Proud na proud kami sa iyo, anak. Congratulations. Ang pait pala nito. Morning. Kuya Andrew. Ba't may hawak ang ala? Ha? Hindi ka naman umiinom, ha? Tingnan mo nga mukha mo. Para kang uminom lang suka. Ang pait pala nito. Akin na yan. Huwag ka na uminom, ha? Bakit ba andito ka? Andun yung grupo mo. Nagkakatuwaan sila ron. Ayos na ako dito. Bakit ba? May problema ka ba? Sa nakikita ko sa mukha mo, parang may itinatago ka na namang sama ng loob. Alam mo, ikaw lang talaga ang pinsan ko na nakakabasa ng nararamdaman ko. Bakit nga? Ano na naman ang ipinaghihimutok mo? Wala naman. Parang unfair lang. Oh, bakit? Pareho naman kami na-promote ni ate. Pero siya lang ang may ganitong pa-party. Ay, oh. Same old story pala. Iniisip mo pa rin ba na mas paborito ni na tita at tito ang ate mo? O bakit? Hindi ba? Sabi ko na naman sa'yo, wala silang paborito. Pareho nila kayong mahal. Oo. Alam kong mahal nila kami pareho. Oh, Pero palagi nilang pinararamdam sa akin na si ate ang mas magaling. ay, huwag kang mag-iisip ng ganyan, ha? I'm sorry, kuya. Pero yun ang nararamdaman ko. Mula nung mga bata pa kami, kahit hindi ko naman gusto yung larong chess, kailangan ko mag-aral. Kasi si ate magaling sa chess. At dapat maging record holder din ako. Sa school, ha, gaya niya. Palaging kailangan kong matutunan at gawin ang anumang kaya niyang gawin para masabi nilang magaling din ako. God, minsan, nakakapagod na rin. Connie? Bakit, ate? Oh, Ano to? gift ko sa'yo. Bakit? Sa promotion mo. Salamat, ate. Ano to? Pampalubag loob. Kumusta ka naman sa bago mong function? Okay naman ako.
May mga ini-implement akong improvement sa department para mas mag-improve ang performance namin. Oh, that's good, ha? Oo nga pala, no? Labas naman tayong dalawa minsan. Hindi na tayo nakakapag-date man lang na dalawa. I'm sorry, ate. Marami kasi akong ginagawa ngayon eh. Kaya busy palagi. Oh, ganun. Okay, sige. Sabihin mo lang ako kung kailan ka pwede. Sige. Siya nga pala, ito pa. Oh, vitamins mo. Huwag mo pabayaan ang sarili mo, ha? Okay. Sige na, maiwan muna kita. Mag-GG pa kasi ako. Bakit niyo ako bibigyan ng vitamins? Anong kala niya sa akin? Mahina ang resistensya. Ano kuya? Ano sa tingin mo? Magustuhan kaya ni Papa itong relo? Oh, kanino mo pa binubusisi yan, ha? Baka mamaya niyan, masira yan. Hindi. Sinisiguro ko lang na walang defect. Gusto ko yung regalo kong pinakamaganda. Pati ba naman sa pagbibigay ng regalo sa papa mo? Pakiramdam mo, may kakumpetensya ka pa? Siyempre. At saka, ang ipinambili ko dito, unang paycheck ko sa bago kong position. Kaya, special ito. Oh, yan. Okay na yan. Ibalot mo na maayos para gift wrap pa lang. Uwi na, ha? Thanks, kuya. Sana hindi na lang kita pinsan, ano? Sana ikaw na lang ang kapatid ko. Ay, nako. Ayan ka na naman, Connie. Wala namang ginagawang masama sa yung ate mo, ha? Basta. Hindi ako komportable kay ate. Ay, nako. Feeling ko, hindi siya totoo sa akin. Feeling ko, pinaplastic lang niya ako. Ay, sarap ng luto mo, sweetheart. Hoy, huwag mo ako dinatawag ng ganyan. Si mama naman, oh. Ayaw man lang lambingin. Abay, nakakahiya. Andito pa naman si Ram. Okay lang ho yun, tita. Ayaw nga pala. May regalo kami sa inyo ni Ram pa. Ako rin pa. May regalo rin ako sa inyo. Wow! Mukhang nag-prepare talaga tayong lahat para sa birthday ngayon ni Papa. Oh, nag-abala pa kayo. Sana itinabi nyo na lang yung mga pera nyo. Isang beses lang kayo nagsa-celebrate ng birthday nyo, Tito. Kaya dapat palaging espesyal. Oh, eto pa, oh. Ano kaya ang laman nito? Tiyak, mas magugustuhan ni Papa ang regalo ko. Mahilig siya sa relo Sige eh. na, Tito. Buksan mo na. Okay, sige. Bubuksan ko. At excited na talaga ako makita kung ano ito. Wada. Oh, dahan! Oh, wow! Relo! Pa, Ano ang relos na pinili ko? dahil ayaw naman namin na ikaw lang ang meron, kaya ang binili namin ni Ram, couple watch. Para meron din si Mama. Napaka-thoughtful naman ng mga ito. Salamat sa inyo. Welcome. Gustong-gusto ko. Ang ganda. Talaga. Salamat sa inyong dalawa. Welcome. Uy, ay, Connie! Oh. Connie, saan ka pupunta? Ba? Akala ko may regalo ko kay Papa. Connie! Kailangan talaga pareho pa tayo ng mapipili regalo. So ngayon, ako na naman. Ako na naman ang kulenan. Ano ba nangyayari sa iyo, Connie? Pabayaan niyo ako! Ano ba nangyayari sa iyo, ha? Huwag mo ako pakialaman, Ma! Nasaan na yun? Yung niregalo niya sa akin damit. Susunugin ko! Susunugin ko to! Ito, yung lighter. Dapat sa'yo damit ka, sunugin! Hindi! Yung apoy sa damit! Kumapit sa kurtina ko! Hindi! Hindi naman na kinaapoy! Connie! Ano ba yung naapoy ko? Connie, ano ginagawa mo? Hindi! Bakit may uso? Nasusunod ang kwarto!
lang. Natawagan ka agad ni Ram yung kaibigan niyang fireman. Oh, Diyos ko. Muntik na tayong masunog. Asan si Connie? Pa! Nahihibang ka na ba? Tama na. Tama na yan. Biniwan si Connie. Kung nasunog ang buong bahay natin, kaya mo bang palitan ng lahat ng mga ipinundar namin ng mama mo? Ha? At kung binangyari mo sa masaya o sa atin lahat, kaya mo bang akuhin ang responsibilidad sa pinaggagawa mo katarantaduan? Patama na. Emotional lang si Connie. Sige pa. Kung gusto mo ako saktan, sige gawin mo. Ganyan ka naman eh. Pag sa akin malapit ka, pero kay ate para ka maamon tupa. Anong sinabi mo? Lagi na lang si ate nakikita mo. Lagi na lang si ate magaling para sa inyo, pero ako! Connie! Basta na sabi mo! Hindi totoo yan! Pa, tama na. Huwag niyo munang kausapin ngayon si Connie. Wala siya sa tamang wisyo. Si? Ikaw na naman ang bida-bida? Connie, tama na. Masyado kang plastic! Gusto mo ipakita lagi kina mama at papa na ikaw ang mabait at mapagpakumbaba. At ako itong balasagot. Ako itong masama. Tama na. Tama na. Dito ka na muna matulog sa kwarto ko. Matulog ka habang inaayos yung kwarto mo. Di na. Ako na sa sala. Makinig ka nga sa akin. Ako ang panganay sa ating dalawa. Hindi kita kukumbinsi na magustuhan mo ko bilang isang nakatatandang kapatid, Connie. Dahil para gawin yan, kailangan mo munang tanggapin na sa ating dalawa, ikaw ang bunso. Mag-declutter ka ng isip mo. Siguro, kung ano-ano ng kasinungalingan na ang siniksik mo dyan sa kukote mo, kaya nagkaugat na ang galit na kinikimkim mo dyan sa puso mo. Pero itong tatandaan mo, ha? Kahit kailan, hindi kita itinuring na iba. Kapatid kita. At mahal kita. Tama si ate. Kung ano-ano ngang kasinungalingan ang itinanim ko sa isip at puso ko. Kaya naapektuhan na ang pakikitungo ko sa aking pamilya. Mula noon, unti-unti kong binago ang ugali ko. Ngayon, mas magkasundo na kami ni ate. Kung may ipagpapasalamat man ako, yun ay ang hindi pagsuko sa akin ng aking pamilya, lalo na ni ate. Ako po si Connie, at ito ang aking buhay. Totoo ngang kung ano ang laman ng puso ay siyang lalabas sa nguso. Matutuhan sana nating linisin lagi ang laman ng ating mga puso. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi, Phil Cruz at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Connie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Riares. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang lalaking naging malungkot ang kabuuan ng buhay dahil lamang sa kanyang padalos-dalos na pag-iisip at mga kilos. Siya ay si Mandy. May isang babae akong itinatagi sa aking buhay. Si Caron. Taglay niya ang halos lahat ng magagandang katangi ang hinahanap ng isang lalaki sa isang babae. Kaya napakaswerte ko lang akong manalo sa puso niya. Kahit pa
Hayagan niyang nakikita ang kawalang direksyon ng aking buhay at ang pagiging mapaglaro ko sa pakikipagrelasyon. Mandy, bayad na ba kayo ng babaeng kasama mo? Hindi pa, Carol. Heto, para sa ating tatlo yan. Pakiabot mo na lang sa driver. Salamat paano? Bababa na kami sa kanto. Thank you ulit. Sige, ingat kayo. Nakita mo ba dumaan kanina si Carol, Lydia? Kung bakit kapag nakikita ko yung batang yung gumagaan ng pakiramdam ko? Ay, oo. Ako man doon po. Sadyang mabait at magalang na bata. Yung makakasalubong ko nga sa labas, talaga magmamano at magmamano yan. Kung ako ang tatanungin, gustong-gusto kong sana ang ating maging manugang. Sino ba hindi? Kahit anong oras sila pakasal ni Mandy, ay, hindi ako tututol. Naka. Ang problema nga ang anak mo walang pakundangan sa buhay. Tingnan mo, 2 taon lang yung diesel mechanic na vocational course na kinukuha niya. Pero 3 taon na niya ngayon sa pag-aaral, hindi pa rin siya tapos. Dolpo, pasasaan ba? Magbabago rin yung anak mo. Magiging responsable din siya sa mga bagay-bagay. Kailan? Pagputi ng uwak, pagitim ng tagak. Kung war freak na babae siguro si Carol, tiyak na manghihiram ng mukha sa aso yung babaeng kasama mo sa jeep. At malamang pati ikaw rin, Mandy. Yun nga ang hinahangaan ko kay Carol Hindi marunong malampal sa publiko. Pero may kasabihan ha, kapag ang mabait na tao raw nasagad na sa galit, abay magtago ka na. Mahal ko naman talaga si Carol Walang duda ron. Gano'n naman pala bakit hindi mo padalhin sa biglang liko? Para kahit mauntog siya at magka-amnesia, hindi kanya pwedeng ipagkaila. Loko-loko. Dolpo, narinig mo ba yun? Parang may kumakalampag sa pintuan ng tindahan natin. Sino nga kaya yun? Ano nakita sarado ng tindahan? Gabi na. Mabuti pa tingnan natin. Yung anak nyo, si Mandy, nasaan? Teka nga. Sino ka bang walang galang na halos gibayin mo nga ang pinto ng tindahan sa kakakalampag? Oo nga. Pagkatapos bigla mo lang kaming pamemiwangang mag-asawa? Shota ako ni Mandy, okay? At kaya ko siya hinahanap dahil binuntis niya ako. Ang problema sa anak nyo, nang malaman niya buntis ako, hindi ko na ulit nakita ang anino niya. Pwes, kung sino ka bang impostor, wala rito si Mandy. Hindi ko alam kung nasaan lupalbang anak ko. Kaya umalis ka na, tabos! Ang hirap sa'yo, sumugod ka pa sa amin. Pati tatay at nanay ko, ginulo mo. Sabi ko naman sa'yo, mag-uusap tayo, di ba? Kaya nga, buti naman nagpakita ka. Kala mo ba, hihiwalit pa ako sa'yo? Huwag ka nga magbiro ng ganyan, ha? Juliet? Hoy, Mandy, sa ayaw mo at sa gusto, iuuwi mo ko sa bahay niyo! Ano ba naman yung anak mo, Dolpo? Wala na nga yata talagang kaisip-isip. Kung bakit isinubo niya sarili niya sa walang modong babaeng yon? Para siyang kumuha ng batong ipinukpok niya sa ulo niya sa katauhan ng babaeng yun. Sa palagay mo ba, kapag dito tumira yon, hindi magugulo ang buhay natin? Ang iniisip ko, si Carol. Napakasakit ng ginawang ito sa kanya ni Mandy. Pati nga tayo.
Isinubo sa kahihiyan ng anak mo. Ano na lang ngayon ang mukhang iharap natin kay Carol? Alam ko naman na kaya mo nagawa yun, Mandy. Naiinip ka na rin sa sitwasyon natin. Naghintay ka na ng matagal hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Carol, natukso lang talaga ako kay Juliet. May isang buhay na mag-uugnay na sa inyong dalawa. Hindi ko siya pakakasalan. Susustentuhan ko na lang ang bata. Kailangan mo siyang pakasalan para mabigyan ng pangalan ng magiging anak niyo, Mandy. Hindi mo ba ako mahal? Kaya tinataboy mo ako sa kanya? Ganun ba? Hindi. Walang nababago sa pagmamahal ko sa iyo hanggang ngayon. Kung ganun, magpakasal tayo. Mas matutuwa ako kapag siyang pinakasalan mo. Dahil yun ang nararapat. Kahit alam mong magiging miserable ko sa piling niya. Magiging magkaibigan pa rin naman tayo. Kahit kasal ka na sa kanya. Carol, ikaw ang mahal ko. At ikaw ang gusto kong pakasalan. Ikaw. Mandy, tanggapin na natin. Hanggang dito na lang sinukat ang ating pagmamahalan. Hindi, Carol. Kahit kailan, hindi ako bibitiw sa pag-ibig ko sa iyo. Hindi ako susuko. Dahil ikaw ang tanging taong bubuo sa buhay ko. Paano kung makakalimutan ng isang tao na minsan naging mundo ko? Ako, Mandy, hanga pa rin sa pagkakaroon ng busilak na puso ni Carol. Nagawa niyang magpatawad at magparaya. Yung sobrang kabaitan niya. Yun ang dumudurog sa puso ko. Yun ang sumusundot sa konsyensya ko, Bebot. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Siguro nakipagkita ka na naman sa nobya mong tanga. Hindi tanga si Carol! Ha? Ako ang tanga. Dahil sinubo ko sarili ko sa isang walang kwentang katulad mo. Ano? Ano mo? Babihin mo yung sinabi mo wala akong kwenta, Mandy, ha? Babihin mo! Alam mo ba kung ano pinagsisisihan ko sa buhay ko ngayon, Juliet? Yung nang panindigan kita at itira sa bahay na ito. Yun! Dahil mula nang dumating ka rito, nagmistula ng impyerno ang bahay na ito. Ah, ganon. Hoy, kahit ano gawin mo, hindi mo na ako maisusuka. Oo. Pinagsisisihan ko ang pagkakamaling ito. Pinagsisisihan ko! Akala ko nagbibiro ka lang. Sabihin mong gusto mo ko makita. Ito na kasi ang magiging huli nating pagkikita, Mandy. Bakit? Saan ka pupunta? Sa Australia. May 1-year program kasi doon para sa katulad kong licensed nurse dito sa atin. Para maging registered nurse naman doon. Pag nagtagal, baka doon na rin ako manirahan. Hindi na pala tayo magkikita. Siya nga pala. Para sa iyo to. Kung pera ang laman ng envelope na yan, hindi ko matatanggap. Magtatampo ako sa iyo pag hindi mo to tinanggap. Lalo na, bahagi ito ng mga binuo nating pangarap noon. Pero, kahit nga hindi naging tayo, gusto ko pa rin ituloy mo yung mga pangarap mo. Total, natapos mo naman ang kurso mong diesel mechanic. Yung diesel auto repair shop ang ibig mo sabihin. Oo. Yun ang pangarap mo, di ba? May katuturan pa ba ang pangarap na yun? Kung hindi ko na sa'yo maiaalay. Mandy,
Huwag mong talikuran ang mga pangarap mo. Tuparin mo ang mga yun. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa pamilyang bubuuin mo sa hinaharap. Carol, napakabuti mo. Sa kabila ng naging pagkakasala ko sa iyo, kabutihan ko pa rin ang iniisip mo. Dahil mas magiging masaya ako kapag naituwid mo ang iyong buhay. Pangako, hindi kita bibiguin. O paano? Hanggang dito na lang ang pag-uusap natin. Mag-iingat ka lagi. Ikaw rin. Palagi kang mag-iingat, Mandy. Carol, mahal na mahal kita. At habang buhay kong dadalhin sa puso kong pagmamahal na yun, mamamatay akong ikaw pa rin ang aking iniibig. Minahal ako ni Carol ng walang pag-aalinlangan. Kung ano ako, kung sino ako. Basta't minahal niya ako. At hindi ko malilimot ang kanyang dakilang pag-ibig. Isang magandang bahagi siya ng aking nakaraan na kailanman hindi ko maiwawaglit sa aking alaala. Sa kasalukuyan, maunlad na ang pinamamahalaan kong diesel auto repair shop sa pamamagitan na rin ng malaking halagang ipinagkaloob sa akin ni Carol ng huling gabi ng aming naging pag-uusap. Tinupad ko ang pangako ko sa kanyang pagbabagong buhay kasama si Juliet at ang aming anak. Ako si Mandy at ito ang aking buhay. Tumitimo sa bawat puso ang isang tunay na pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay mula sa Diyos. Pinupukaw nito ang kabutihang nananakanan sa puso ng bawat tao. Noon, ngayon, at magpakailanman. Mga nagsiganap, Junel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at June Martin Legaspi sa papel na Mandy. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig po ninyo ang kwento ng magkakaibigang minsang sinubok ang samahan dahil sa iisang lalaki. Siya ay si Pinky. Bata pa lang, best friends na kami ni Minnie at Olive. Napakarami na naming pinagdaan ang mga pagsubok. Ngunit hindi namin alam na darating ang araw na yayanigin ng isang lalaki ang aming samahan. Totoo? Naliligaw sa'yo yung sinasabi mong katrabaho mong pasok na pasok sa standards mo? Oo, Pinky. Ang saya-saya ko talaga, as in. Miss ko na ganyang feeling. Yung bang kinikilig ka? Ako? No comment. Naku, Pinky. Mag-move on ka na. Sabi ko naman sa'yo, hindi deserve ng Oscar na yun na iyakan. Ang pangit pa ng pangalan. Grabe naman to si Minnie. Oscar din ang pangalan ni Kuya. Ay, sorry naman, nakalimutan ko. Lahat nga pala kayo, sa letter O, nagsisimula ang pangalan. Sorry. Soon, makaka-move on din ako. Pero Minnie, balik tayo sa'yo. Oo nga. Nag-date na ba kayo?
Eto na nga. Sa Sabado, niyayaya niya akong manood ng sine. Talaga? Sa mall? Oo naman, bakit? Saan ba pwedeng manood ng sine? Pwede naman sa kwarto. Olive! Joke! Nakalimutan ko mga inosente pala yung mga kaibigan ko at never pang pumasok sa kwarto para manood ng sine. Uy, natatawa si Minnie. May naaalala. Naalala ko rin. Ibaon na natin sa limot ng lahat, okay? Oh, so, nag-okay ka na sa invite niya? Of course! Siyempre, magpapakibot pa ba ako? Hoy! Bakit? Sa susunod naman na niyaya ka niya, pakilala mo naman sa amin, ha? Abay, dapat makilatis na namin niya para ma-check natin na hindi yung gaya ng iba na bored lang pala sa long-time relationship niya. Kaya naghanap ng mapaglilibangan. O, di ba, Pinky? Alam mo, mapanakit ka. Pero Minnie, kumusta naman yung bang si Mr. Standard? Husband material ba? Hoy, mga best! 30 years old na tayo! Hindi na tayo pwede sa fling-fling lang. Tandaan nyo yan! Pare, kumusta ang date nyo? Ayos naman. Seryoso ka ba niyan kay Minnie? Matagal ko na yung katrabaho. Bago ka pa napasok dito sa company, magkasama na kami niyan sa isang department. Mabait yan at dissenting babae. Napansin ko nga eh. At saka matalino. Sinabi mo pa. Ba't hindi mo siya niligawan? Kung na-appreciate mo pala siya. Iba yung gusto ko eh. Sino? Yung kaibigan niya. Kaya lang, may boyfriend yun eh. Ewan ko kung sila pa rin hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala, Jake. Hindi tayo magkakaribal kay Minnie. Kung sakali man, mag-giveaway ako. No need, pare. Hoy! Kanina ka pa magigit dyan. Ano ba yan, ha? Yung kachat ko kasi sa dating app. Ay, naku, iba! Nagde-dating app ka na ngayon. Sinubukan ko lang naman. Libangan lang. Para makalimutan ko si Oscar. Patingin nga na mukha. Ayan o. Ay, bet! Pogi, Pinky. Oh, diba? Sige na, sunggaban mo na. Uy, napaka-aggressive mo talaga. Dahan-dahan lang dapat. Sa bagay, hindi pa naman kayo 3 months na hiwalay ng unggoy na yun. Asan na ba si Minnie? Hindi mo ba nabasa yung chat niya sa GC natin? Ikaw nga mag-backread ka nga. Bakit? Ano ba sabi niya? Hindi daw siya makakarating. Meron silang date ng suitor niya. Ay, nako. Mukhang seryoso na sa kanyang isang to. Ano naman kaya ako? Ilang taon na ba akong single? 5? Kasi naman si Robbie. Matagal ka ng kursunada, ayaw mo lang. Ay, ewan. Tagal ko nang kilala yung si Robbie. Wala nang thrill. Alam ko lahat ang kalokohan nun. Kaya it's a no for me. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. First time kong mag-road trip ng ganun kalayo. Sa susunod, mag-travel din tayo. Nag-hike ka ba? Kaming magbabarkada. O sige, hike tayo sa bundok minsan. Sama mo sila, tapos isasama ko rin si Rusty. Game! Mukhang masaya yon. Sige. O sige. Shucks, ang ganda niya talagang ngumiti. Parang ako natutunaw. Una na ako, Minnie. Sure. Thanks, Malapit Jake. na rito ang apartment mo, di ba? Oo. Walking distance na lang. Hindi na kasi pwede makapasok doon ng kotse. Sige. Ingat ka. Chat tayo pag nasa bahay ka na. Okay. Ikaw din. Bye! Ay, nasa na ba siya? Nasa na kaya? Pinky? Ha? Hi. Oh my gosh. Ang pogi niya pala in person. Tara. Doon tayo maupo. Okay, sige.
Upo ka. Thank you. Sabay lang pala tayo dumating. How are you? Okay lang. Maulan kasi, kaya medyo nabasa yung buhok ko. Panyo, magpunas ka muna. Thanks. Napaka-gentleman pa. Oh my God, ito na yata ang forever ko. Order na tayo. Okay. Sinagot mo na? Oo. Bes! Para bang ang bilis. Sabi ni Olive, di ba? Wag na magpakipot. Ah, Sambong ka lang niligawan na, di ba? Okay na yun, ayos na. Oo, ako nga. Baka 1 linggo lang, oo na eh. pero teka, hindi mo pa siya pinapakilala sa amin. Oo, kahit sa social media, hindi pa namin siya na-stalk. Kasi ayaw mo sabihin ng pangalan. Eh kasi nga, di ba? Sabi ko sa inyo, gusto ko makasiguro muna ako. Ayoko kayong bigyan ng false hope, you know? So, sige, bigay mo muna sa amin yung pangalan niya para ma-stalk namin ngayon. Wag na. Kasi, niyayaya niya ako mag-hiking. Isama ko raw kayo. Ano ba yan? Mamumundok na naman. Namumundok lang tayo kapag may isa sa ating broken-hearted eh. Naka-move on na naman si Pinky, di ba? Talaga, Pinky? Alam mo, feeling ko, nakita ko na yung gusto ko makasama habang buhay. Masyado ka kasing busy, Minnie, kaya hindi ka na-updated. May ka-date dyan. Parang 1 buwan na rin, di ba, Pinks? Oo. Hoy, gwapo. Nakita ko na. Talaga? Isama ko kaya siya sa lakad natin. Ay, oo! Sige, sige, sige. Double date tayo. Paano ko? Eh, di sama mo si Robbie. Gusto mo gamitin ko yung tao? Hoy! Hindi ako manggagamit, ha? Isasama mo lang naman. OA naman to. Hindi mo naman ipapakilalang boyfriend mo o manliligaw. Sige na nga. Sayang naman, Pinky. Hindi makakasama si baby boy mo. Okay lang. Naglalakad na raw sila papunta rito. Oh my! Excited na ako makilala yung love of your life. May boyfriend ka na, Minnie? Ay! Robbie! Andiyan ka pala? Ay, grabe si Minnie. Robby, hindi ka nakikita. Samantalang ikaw ang nag-drive sa amin papunta rito. Joke lang, Robbie, ha? Ang tagal naman nila. Minnie! Ayan na sila. Guys, si... Jake! Pinky? Ano ginagawa mo rito? Ikaw dapat kong tanungin. Teka, Anong teka. ginagawa mo rito? Magkakilala kayo? Ikaw? Ikaw ang boyfriend ni Minnie? Huwag mo sabihin. Nako, mukhang alam ko na kung anong magiging ending ng kwento nito. Teka, sandali So, si Jake na boyfriend ni Minnie at yung nakilala mo sa dating app, Pinky, iisa? Walang niya ka? Sinungaling ka nga loloko? Niloko mo kami? Niloko mo pa talaga ng kaibigan ko? Tutuhugin mo pa kami? Bitiwan mo si Jake! Ay, Minnie! Hindi ka pa ba natatauhan? Two-timer yung jowa mo! Ay, naku, ewan. Robby, mababaliw na ako talaga. Kayo may problema ka, saka mo ako naisip lapitan. Oo, kasi wala akong dahilan para kausapin ka kung okay kaming tatlo. Napaka-straightforward mo talaga. Gusto mo ba gayahin ko rin si Jake? Kaya gusto kita eh. Honest kang tao. Tumigil ka nga dyan. Kinikilabutan ako sa iyo. Ano bang mangyayari sa dalawang yon? Hindi na ba sila magkakaayos? Ay, 2 weeks na kami hindi nakikita-kita. Ang weird ng feeling. Si Pinky kasi kagagaling lang sa breakup. Tapos, nasaktan na naman. Si Minnie naman, 1 year na rin naghahanap ng magseseryoso sa kanya. Kaya akala niya, nung nakilala niya si Jake, he's the one. Pero he is alawahan pala. Ano ba? Hindi ba kayo magsasalita? Bakit pa tayo nagkita-kita kung hindi naman pala kayo mag-iimikan? Birthday mo eh. Kaya nga, birthday ko. So, magbati na kayo. Please lang. Sorry, Minnie. I'm sorry kung sa tingin mo, I ruined everything.
Ayoko lang talaga na mapunta ka sa lalaking tulad ni Oscar. Alam ko naman eh. Kaya lang mahal ko na kasi yung tao. Kaya nahirapan talaga ako. Pero naiintindihan ko naman kaya nga mula nung isang araw, talagang pinutol ko na yung komunikasyon namin. For real? Alam mo, best gift ever mo yan sa akin, Bes. Pero, masakit talaga eh. Sorry, Minnie. Wala ka namang kasalanan. Oh, so, okay na kayo? Okay na tayo? Basta, andito lang kami for you. Thanks. Thanks sa inyo. Buti na lang kayo mga kaibigan ko. Ay, naku, salamat. Salamat to. Oo, group hug nga tayo! Kapag naaalala namin ni Minnie ngayon ang nangyari noon, natatawa na lang kami. 5 years nang nakakalipas at pare-pareho pa rin kaming mga single. Pero, masaya kami. Dahil wala man kaming kasamang lifetime partner ngayon, kasama naman namin ang isa't isa. At alam namin sa aming tatlo, walang mangiiwan at walang manloloko. Ako si Pinky. Ito ang aking buhay. Ang relasyong perpekto maging sa mga magkakaibigan. Pero ang mahalaga, anumang uri ng pagsubok ang pagdaanan, ang tunay na kaibigan ay yaong pipiliing maging tapat at pahalagahan ang inyong pinagsamahan. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles at Rosana Villegas sa papel na Pinky. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Kung bakit? Nawili akong iasa ang buhay namin sa sugal. Samantalang ang aking mga anak, buhay na magulo rin ang kinasanayan. Lumaki silang kakambal na ang mga basag ulo. Chakori! Sina Jordan at Troy! Hinuli raw ng mga gwardiya sa convenience store sa kanto! Ano? Ang bato raw kasi na ng bato doon! Ayun, nabasag yung salamin ng pinto ng tindahan! Buwisit ng mga batang yon. Kung kailan nasa kasarapan na upo ko rito eh. Ay, Kore, hindi ka pa pwedeng tumayo, ha? Wala ka na ng talo ko sa'yo. Ako rin. Talo na ako eh. Kaya di ka po pwedeng basta na lamang umalis. Sandali! Sandali! Pauwi ako. Ay, sandali! Ano, pababayaan ko na lang yung mga anak ko? Ganon? Basta, babalik ako! Hintayin niyo ako! Nagkakagulo na naman sa may kanto kanina nang madaan ako. Si Cory na naman ang nakita ko nangunguna sa kuguluhan. Malamang pinagtatanggol na naman yung mga anak doon sa ginawang pambabato doon sa convenience store doon. Ayaw nga kasing pakawalan ng gwardiya ng tindahan yung mga bata. Natural. Kung nakadamage ba sila ng property ng tindahan talagang pagbabayarin sila. Alam namang hindi sila kasuhan sa pambabatong ginawa nila. Kung bakit naman kasi nagsilaking walang kinikilalang katwiran ng mga batang yon? Naging mga sutil. Paano nga kinukonsinti ni Cory? Mabuti na mabuti kung palaging pambabato lang ang magiging problema niya sa mga anak niya. O paano kung pagdating ng araw, mas mabigat na gulo na ang pasukin nila? Kuya! Ano yan? Bakit basag ang uso mo?
Sino bang may gawa niya sa'yo? Nagkape ko na kami ni Cesar Bulag. Ano? Naunahan niya ako eh. Tapos, sabay takbo ng duwag. Resbakan natin! Sige, ikutan natin sa kabilang kalsada. Kaya, nandun lang yun sa paligid. Doon lang naglalagay yung hayop na yun eh. O sige, kukunin ko lang matalas ko, kuya, ha? Dali mo, Oo! para malagyan natin ng gripo sa tagiliran yung mayabang na bulag na yun. Ano yung boses ni Cory yun ah? Ay, ano ba yan? Kailang ating gabi. Ano naman kayang problema ng babaeng ito? Ate Becca! Ate, si Kuya Carlos, nandyan ba? Abay mo na rito. Sa headquarters. Ang gabi ng gusto niya. O bakit na naman ba? Kasi sina Jordan at Troy kasi nidinapot ng mga pulis. Ha? Ang problema nga po, inay, kitang-kita sa CCTV na talagang pinagtulungan bugbugin ni na Jordan at Troy si Cesar Bulan. Si Troy po ang may hawak ng patalim, kaya may matibay na ebidensya laban sa kanya. Ayaw magsitigil eh. Akala mo may siyam na buhay mga yun. Parang pusa. Ay, ang hilig sa away. Ang nakakainis, damay pa tayo sa mga kabusita nila. Ang tanong, kumusta naman yung sinaksak ni Troy? Nagpapagaling pa raw po sa ospital. Ang balita, hindi naman daw po malala ang tama. Kitang-kita rin po kasi sa CCTV na mahusay umilag si Cesar Bulag eh. Ay, siguradong makukulong pa rin sila. O pwede ba namang hindi magdemanda yung naagrabyado nila na ospital? Kahit pa, haragan yung nakaaway nila, maliwanag na sila yung nanugod at nanakit. Pinagplanuhan nila magkapatid yung pag-atake doon sa tao. Alam niyo, Nay, naiiyak po ako sa mga nakikita kong nangyayari sa mga pinsan ko eh. Kung sumabay lang po sila sa akin na nag-aral ng maayos, tiyak na may maganda na rin po silang trabaho ngayon tulad ko. Uy, sino bang hindi nalulungkot? Doon sa sinapit ng mga anak ng Giancory mo. Ay, lalo na ako. Kadugo ko sila. Ay, anong magagawa natin kung ayaw nila ng tahimik na buhay? Umayag naman sa pakikipag-areglo yung pamilya ng naagrabyado ng mga anak mo. Kuya, Pero dahil na-inquest na sila at nasampahan na rin ng kasong frustrated murder, sa korte na kayo magkakaayos. pero nakakulong pa rin ang mga anak ko. Pwede mo naman silang piyansahan para pansamantalang makalaya. Kanino ko na naman kaya isasangla yung isang kwartong paupahan namin para lang mailabas ko sila sa kulungan. Naisangla ko na kasi yung isang kwarto dahil sa kaso ng pagnanakaw ng gulong ng kotse ni Troy nung nakaraan. Talagang maisasanla mo ng buo yung bahay na naiwan ng asawa mong namatay. Dahil sa tigas ng tuktok ng mga anak mo. May pinagpapatong-patong na lang nila mga kaso nila. Dapat din sa mga anak mo, ibar. Teka, sino kaya yung dalawang kabataan na yun na pinoposasan ng mga pulis? Oh, Diyos ko. Sina Jordan at Troy? Oo nga. Ang mga anak ko ang hinuhuli niyo ng mga pulis. Kailangan puntahan ko si Kuya Carlos. Kailangan malaman niya ang nangyari sa mga anak ko. Hindi ko pwedeng tulungan ang mga anak ni Cory sa presinto, gaya ng gusto niya mangyari. Possession of illegal drugs ang kaso ng mga anak niya. Mabigat yun. Lalo na, marami-rami palang gramo na ang nakuha sa bulsa ng magkapatid. Yun naman sabi ko sa kanya nung sumugod siya rito kaninang madaling araw. Di, kakubiro yung kaso ng pinagbabawal na gamot. Ipabuno na lang niya sa mga anak niya yung parusa. Baka sa loob pa ng kulungan tumino ang mga anak niya. Kung ako tatanungin, dapat nga pati siya makulong eh. Dahil sa pagiging konsentidor niya. O anong sabi ko sa'yo noon, Cory? Total ka ako. May nakukolekta ka naman buwan-buwan sa mga paupahan ninyong mga kwarto. Ayusin mo ang mga buhay ng anak mo. Pag-aralin mo. Gabayan. Anong ginawa mo?
Nagsugal ka ng nagsugal. Eh ate, ayaw nga nilang mag-aral. Ano magagawa ko? Pwede ngayon, sumusuka ka ng pera para lang mapagtakpan yung mga kaso nila. Kung may isusuka ka pa nga, gaya ngayon. Bawal na gamot ang kaso. O isa ka kukuha ng 100,000 imumulta sa kanila, oh. Magsisiman ako ngayon. May mangyayari pa ba, ate? Eh kasi naman masyadong matigas yung mga pangatwiran mo. Ayaw na ayaw mo na pagsasabihan ka sa mga ugali ng mga anak mo. Tinaman Ayaw mong ituwid ng buhay niyong palpak. Hanggang kailan niyo pangangatawanan niya mga maling nakasanayan niyo? Ikaw, Cory, hanggang kailan, ha? Hanggang kailan? Kuya, si nanay. Ha? Si nanay? Oo. Nay! Makalabas na kami rito ni Troy. Ha? Inip na kami rito eh. Oo nga. Kaya gawan niyo na parang makalaya kami, Nay. Wala na akong magagawang paraan, mga anak. Ano yung sabing wala na kayong magagawang paraan? Nakasangla ng lahat ng mga paupahan natin. Oh, Di ba yung perang napagsanglaan ng ipinantakip ko sa mga nauna ninyong kaso? Naibenta nyo ng buong bahay. oo nga. Para mas malaking pera ang maproduce ninyo. Yun na ang isa pang hindi ko pa nagawang ipagtapat sa inyo. Matagal nang nakasangla ang bahay at lupa natin. Ano? Malaki naging atraso ko sa sugalan. Kaya yung pinagsangla ng ipinambayad ko sa mga utang ko. Araw na po kami ni Kuya rito. Ibig bang sabihin ay mabubulok na kami rito sa kulungan? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, mga anak. Ang gulo-gulo na rin ang isip ko. Ay, ayaw magtagal kami dito. Gawin niyo naman na kahit anong paraan para makalabas kami rito ni Troy. Siguro nga, kailangan na nating tanggapin ang mga nangyaring ito sa atin, mga anak. Kayo, ituloy niyo ang mga buhay niyo riyan sa loob ng kulungan. At ako, itutuloy ko rin ang buhay ko rito sa labas. Hindi nga po ganun kadali yun eh. Oo nga. Ang hirap dito sa kulungan eh. Hindi ko kaya. Basta mangako kayo sa aking magpapakabuti kayo riyan sa loob ng kulungan. Ha? Diyan niyo simula ng inyong pagbabagong buhay. Nay, Ako naman, sisikapin ko ring ituwid ang aking mga pagkakamali. Para pagdating ng araw, na muli tayong magkakasama-sama, muli rin tayong makakapagsimula ng isang bagong buhay, mga anak. Sa mga maling desisyon ko sa buhay, sa bawat maling landas na tinahak ko, kung bakit maliwanag na nakikita ko na ang mga maling resultang inihatid ng mga yun sa buhay naming mag-iina. Pero, naging bulag at bingi pa rin ako sa katotohanan. Kailangan pang magkahiwa-hiwalay kami sa isa't isa para lang mamulat kami sa aming mga pagkukulang. Nakakulong pa rin sina Jordan at Troy bilang pagsisilbi sa mahabang sentensya ng kanilang kasalanan. Pero tulad ng ipinangako ko sa kanila, hindi ako nakalilimot sa pagdalaw sa kanila araw-araw. Tulad ng hindi ko rin pagkalimot sa pagbabagong ipinangako ko sa aking sarili, para na rin sa kapakanan ng aking mga anak. Ako si Cory, at ito ang aking buhay. Gaano ba tayo kadalas magkamali ng landas na tinatahak at patuloy na nagpapatangay sa mga kalakaran ng mundo? Sikapin nating huwag tahakin ang maling landas nang sa gayon maging mas malapit sa atin ang kabutihan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Lionel Benamin at Jenaline de la Cruz sa papel na Cory. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz.
Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.